Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot tuwing naaalala ko ang gabing yon sa Kuwait. Pumunta ako ng Kuwait noong 2022. Gaya ng maraming Pilipino, umasa akong makakatulong sa pamilya at makaipon para sa kinabukasan. Naging housekeeper ako sa isang malaking bahay sa Salmiya, malapit sa dagat. Tahimik ang lugar, malayo sa city, at mukhang bagong ayos ang bahay. Maayos naman ang trato ng amo kong babae, pero may isang bahagi ng bahay na laging pinapaalalahanan akong huwag papasukin. Ang huling kwarto sa dulo ng hallway sa second floor. Lagi itong nakalak. Wala raw akong kailangang gawin doon, kaya hindi ko na pinakailaman. Ako nga pala si Jessa, 27 years old, tubong Cavite. 3 buwan na ako sa bahay na yon nang unti-unti akong makaramdam ng kakaiba. Isang madaling araw, mga badlang 2:00, nagising ako sa mga yabag sa second floor. Mabigat, mabagal, parang paika-ika ang lakad. Nauna kong inisip, baka si Madam, pero naalala kong wala sila. Umalis silang mag-asawa papuntang Dubai ng 2 araw. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng kwarto. Pag-angat ko ng tingin sa itaas, nanindig ang balahibo ko. Bukas ang pinto ng kwartong laging nakalak. Akala ko baka naiwan lang bukas nung huling araw na naglinis si Madam. Pero nung lumapit ako, napansin kong malamig sa paligid. Kahit sobrang init sa labas, walang aircon na bukas, pero parang may nagyayelong hangin sa hallway. Pagsilip ko sa loob ng kwarto, bumungad sa akin ang mga lumang laruan, crib at larawan ng batang babae na nakangiti. Tapos narinig ko ang iyak ng bata. Parang tumigil ang oras. Parang may nakatingin mula sa sulok ng kwarto. Hindi ko makita ng buo pero may aninong unti-unting lumalapit. Mababa lang ang height niya, parang bata. Paglingon ko sa pintuan, bigla itong sumara ng malakas. Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo pababa. Sumiksik ako sa ilalim ng lamesa sa kusina at doon ako naghintay hanggang mag-umaga. Kinabukasan, dumating si Ate Lorna, isang kasambahay na taga ron din pero sa kabilang bahay naka-assign. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Napabuntong hininga siya at napailing. Hindi ka dapat pumasok doon, Jessa. Yung kwarto na yon, dati sa anak ni Madam. Nahulog siya sa hagdan. Wala na siyang buhay nang dinala sa ospital. Simula noon, kahit sinong kasambahay na naiwan sa bahay, lagi raw may naririnig. Iyakan, tawa, yung iba, kinakalabit habang natutulog. Lumipat ako ng employer makalipas ang 1 buwan. Hindi ko na kinaya ang tensyon sa bahay na yon. Pero habang buhay kong dadalhin ang alaala ng gabing yon. Hanggang ngayon, tuwing nakakakita ako ng crib o nakakarinig ng iyak ng bata sa malayo, napapalingon ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi lahat ng kwarto sa rooftop ay para sa mga tauhan. Minsan, may mga nakatira roon bago ka pa dumating. Ako si Mario, 34, tubong Iloilo. Isa akong maintenance staff sa isang lumang gusali sa Kuwait City. Pinapasok ako ng isang Arabong may-ari ng 5-story commercial building. May mga opisina, clinics at apartment sa itaas. Maayos ang sweldo at libre ang tirahan ko sa rooftop. Sa una, ayos lang ang lahat. Tahimik, medyo mainit lang sa gabi pero carry na. May sariling CR, maliit na kusina, at sa isang kwarto, doon ako natutulog gabi-gabi. Nag-iisa. Pero pagkalipas ng 2 linggo, may mga bagay nang hindi maipaliwanag na nangyayari.
Una ko napansin, parating nawawala ang sapatos ko tuwing madaling araw kapag gigising ako para pumasok ng maaga. Isa lang ang naandoon. Tapos, pagbalik ko sa gabi, andun na ulit. Akala ko kung sino lang ang nagbibiro. Pero dumating ang gabing di ko makakalimutan. 12:00 na siguro nun, nakahiga ako nang may marinig akong parang kaluskos sa labas ng bintana. Akala ko pusa lang, pero sunod-sunod na katok sa salamin ang narinig ko. Takot na takot ako dahil wala namang bintana sa gilid ng kama ko. Pader lang yun. Tumayo ako at sinilip ko ang pinto. Nang binuksan ko, malamig ang simoy ng hangin. Masyadong malamig para sa isang rooftop sa Kuwait. Sa sulok ng kwarto ko, may nakaupo, isang babae, nakaputing abaya. Mahaba ang buhok at nakatungo ang ulo. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita, pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Parang sinasakal ako ng hangin. Bumalikwas ako palabas, tumakbo ko pababa kahit nakapambahay lang. Pumunta ako sa second floor kung saan naroon ng security office. Malaking pasalamat ko at gising si Ate Minda, isang Pinay din na naroon naka-assign bilang cleaner. Nang sinabi ko sa kanya ang nakita ko, napatingin lang siya sa akin ng seryoso. Mario, hindi mo alam, bago ka dumating, may isang Pinay na janitor na roon din nakatira sa rooftop. Namatay siya roon, na-stroke, natagpuan na lang kinabukasan, nakabulagta sa sulok ng kwarto. May suot siyang puting duster. Napalunok ako. Hindi ko na sinabi kung anong itsura ng babaeng nakita ko, kasi pareho sa sinabi niya. Simula noon, tuwing gabi, hindi na ako natutulog sa rooftop. Pansamantala akong tumira sa maliit na storage room sa third floor. Di man komportable, mas panatag ang loob ko. Sa huling linggo ko bago umuwi ng Pilipinas, sinubukan kong bumalik at linisin ang rooftop. Pagbukas ko ng pinto, may sulat sa mesa na hindi ko alam kung sino ang nagsulat. Wala akong kasalanan. Ako lang ay naiwan. Minsan, hindi tayo ang unang dumating at hindi rin tayo ang huling aalis. Pero may mga kaluluwang ayaw pa rin bumitaw. At kung ikaw ang bagong salta, ikaw ang makakakita. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Akala ko, sa init lang ako mahihirapan sa Kuwait. Pero mas matindi pala ang lamig na dala ng mga hindi ko nakikita. Ako si Carol, 29 years old, mula sa Bacolod. Nakarating ako sa Kuwait noong 2023 bilang caregiver. Sa totoo lang, hindi ko plano ang mag-abroad. Pero nang mamatay ang tatay ko sa sakit, ako na ang pumasan sa gastos ng pamilya. Lakas loob ako nag-apply at sinuwerte namang makahanap agad ng employer. Pinagtrabahuan ko ang isang matandang babae sa Kuwait na si Madam Salwa na nakatira sa may Hawali District. Mayaman siya, retired professor, pero may sakit sa buto kaya hirap sa paggalaw. Tahimik lang siyang tao. Ang tanging kasama namin sa bahay ay si Sadiq, ang driver, gardener at isang kasambahay na taga-India. Ang bahay ay parang lumang bila. Maraming silid, mataas ang kisame at may mga lumang webles na mukhang antik. Sa unang linggo ko pa lang doon, may napansin na akong kakaiba. Laging may tunog ng yabag tuwing 2:00 ng madaling araw. Ang problema, ang kwarto ko ay nasa second floor, sa pinakandulo ng pasilyo. Ang kwarto ni Madam ay nasa ibaba. Si Sadiq ay nasa quarters sa likod ng bahay at ang kasambahay ay nasa baba rin. Sa madaling salita, wala dapat ibang naglalakad sa itaas kundi ako. Noong una, hindi ko ito pinansin. Siguro iniisip ko lang. Pero gabi-gabi, parehong oras, 2 AM tapos
Ang mga yabag ay tumitigil sa mismong labas ng pinto ko. Isang gabi, naglakas loob akong silipin. Hawak ang maliit na flashlight. Binuksan ko ang pinto. Walang tao. Pero naroon ang bakas ng mga yapak sa marmol na sahig, tapos basa. Bumigat ang dibdib ko. Pagbalik ko sa higaan, nanatili akong gising hanggang umaga. Kinabukasan, tinanong ko si Madam kung may CCTV ba sa hallway. Sabi niya, wala. Pero sumimangot siya pagkatapos. Walang dapat tanungin tungkol sa itaas. Dati nang may naninirahan doon. Hayaan mo na lang. Sabi niya. Mula noon, lalong tumindi ang mga pangyayari. Sa salamin ng banyo, minsan ay may itim na abaya akong nakikitang dumadaan sa likod ko kahit sarado ang pinto. Isang madaling araw, nagising akong may nakaupo sa paahan ng kama ko. Akala ko, panaginip lang. Pero nang magising ako ng tuluyan, andun pa rin ang bakas ng pag-upo sa kumot. Mula noon, hindi na ako makatulog ng maayos. Pero ang pinakamatindi ay nang isang gabi, habang pinapalitan ko ng diaper si Madam. Bigla siyang napatingin sa likod ko at napasigaw. Latansur, huwag kang tumingin. Sigaw niya sa Arabic. Nataranta ako, pero napalingon pa rin ako sa likod at doon ko siya nakita. Isang babaeng nakaitim na abaya, walang muka, parang usok na may anyo ng tao. Nakalutang siya sa may kisame, unti-unting lumalapit. Natulala ako, hindi ako makagalaw. Nagdasal si Madam ng paulit-ulit habang pinapikit ako. Ramdam ko na lang ang pagbigat ng hangin sa paligid hanggang sa tuluyang nawala ang presensya. Kinabukasan, hindi na kami nagkatinginan ni Madam, pero kinausap niya ako ng seryoso matapos ang ilang araw. Ang babaeng yon ay ang kapatid kong si Amena. Noon pa siya namatay, nalunod siya sa bathtub sa kwartong yan. Mga 2 dekada na ang nakalipas. Hindi pa siya matahimik at sa tuwing may bagong tagapag-alaga sa akin, dumadalaw siya. Pinapakita niya kung sino ang tunay na may-ari ng bahay. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Isang buwan pa akong nanatili bago ako inilagay sa bagong employer. Hindi ako nagsumbong, hindi ako nagreklamo. Pero mula noon, hindi na ako natulog ng patay ang ilaw. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. May mga lugar na sadyang iniwan na, pero may mga bagay sa loob na ayaw pa ring umalis. Ako si Ronald, 31 years old, Tubong Davao. First time ko mag-abroad noong 2021 at sa Kuwait ako na-assign bilang technician ng isang private maintenance company. Sa unang buwan ko, inilagay muna ako sa pansamantalang tutuluyang apartment habang inaayos pa ang mga quarters namin malapit sa site. Pinaglagyan sa amin ay isang lumang apartment building sa Parawania. Luma na talaga. May basag ang tiles, amoy amag, at kulang sa ilaw ang hallway. Pero ayos na, libre naman. 3 kaming OFW na doon pinatulog. Ako, si Kuya Noel at si Erwin. Ang kwarto namin ay Unit 4A sa 4th floor. Sa katapat naming pinto, Unit 4B. Nakakandado at may malaking red na X na pintura sa pintuan. Sabi ni Kuya Noel, dati raw may tumira roon na mga cleaner. Puro Pinoy din. Pero lahat daw sila umalis ng biglaan. Ayaw nilang pag-usapan kung bakit. Kaya simula noon, ginawa na lang storage o bakanting unit ang 4B. Pero hindi ito naging katahimikan. Gabi-gabi, may naririnig kaming kaluskos sa loob ng 4B. Tunog ng paang nakatsinelas, parang naglalakad sa tiles. Minsan, tunog ng nahulog na bagay.
Isang gabi ay parang umiiyak na babae. Mahina lang, parang nanggagaling sa kisame. Si Erwin, pinaka natatakot. Ayaw niyang dumaan sa harap ng pinto ng 4B kahit umaga. Pero kaming tatlo, dahil matitigas ang ulo, naglakas loob pa ring buksan ang 4B ng isang gabi. Kasalanan namin yun. Ginamit ni Kuya Noel ang isang spare key na nakuha niya mula sa admin ng building. Kunwaring para sa inspection. Dahan-dahan namin binuksan ang pinto. Mabigat agad ang amoy, mapanghi, bulok, parang may nabubulok na hayop. Madilim sa loob at halos walang gamit. Maliban sa isang lumang bunk bed, sirang electric fan, at isang altar na may basag na frame. Lumapit ako sa altar. May larawan doon ng isang babaeng nakaabaya. May baby sa kandungan. Pero ang mukha ng babae, kinaskas o parang pinunit. Bigla na lang sumara ang pinto sa likod namin. Napasigaw si Erwin. Pagbukas namin ng flashlight, may nakita akong nakasulat sa pader gamit ang uling o dugo ata yun. Walang makakaalis. Mabilis kaming nagsitakbuhan palabas. Pero ang problema, hindi bumubukas ang pinto. Para bang may nagbablock mula sa labas. Nang sumigaw kami, saka palang ito biglang bumukas. Palabas naming hinintay si Erwin. Paglabas namin, hinimatay si Erwin. Si Kuya Noel naman, napanaginipan ng paulit-ulit ang babae sa larawan. Laging lumalapit, bulag ang mata, duguan ang damit, at sinasabing, "Ibalik niyo siya. Ibalik niyo siya." Kinabukasan, dinala namin si Erwin sa klinik ng kumpanya. Walang makita sa kanya, malakas ang katawan pero ayaw nang magsalita. Ako naman, simula nung gabing yun, lagi kong naaamoy ang mabahong singaw mula sa pinto ng 4B kahit sarado naman ito. Makalipas ang 3 araw, inilipat na kami ng quarter sa wakas. Pag alis namin, tinakpan na ulit ng pintura ang X sa pinto ng Unit 4B. Pero bago kami umalis, tinanong ko ang janitor na Pinoy din. Sa umpisa, ayaw niyang magsalita pero nung nagpresenta ako magbibigay ng yosi, nagkwento siya. May namatay dyan dati. OFW din. Babae. Niloko ng boyfriend. Nagkaanak sa iba. Iniwan siya rito. Nababaliw na raw. Hanggang sa isang araw, nakita na lang siya nakabitin sa loob. Hawak ang litrato nila. Yung frame ng altar na sinira nyo, ayun yun. Ibalik nyo siya. Yun ang huling narinig ni Kuya Noel bago siya umuwi ng Pilipinas. May sakit na hindi maipaliwanag. Ako naman, nandito pa rin sa Kuwait. Pero tuwing nakakakita ako ng pinto ng abandonadong unit, palagi kong naririnig ang tunog ng tsinelas sa tiles. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Akala ko, kapag sa ospital ka nagtatrabaho, sanay ka na sa kamatayan. Pero iba pala kapag mismong ang kamatayan ang bantay mo sa gabi. Ako si Margie, 30 years old, registered nurse, Tubong, Quezon City. 5 taon na ako sa Kuwait, naka-assign sa isang private hospital sa Hawali. Night shift ang pinakang ayaw ng lahat, pero ako, sanay na. Konti ang rounds, minsan nga nakakaidlip pa. Pero 1 buwan lang, mula nang inilipat ako sa bagong wing ng ospital, doon ko naranasan ang hindi ko inaasahang bangungot. Room 209. Yan ang kwartong inassign sa akin gabi-gabi. Sabi ng mga kasamaan ko, huwag na raw akong sumilip dyan kapag walang pasyente. Pero syempre, bilang nurse, curious ako. Ang weird kasi, laging naka-reserve pero walang laman. Hindi siya nilalagyan ng pasyente kahit kailan.
Isang gabi, habang nagra-rounds ako, bandang 2:00, napansin kong nakabukas ang pinto ng 209 pero may liwanag na galing sa loob. Wala namang pasyente. Wala ring utos mula sa admin na linisin o ihanda ang kwarto. Pero pumasok ako, dala ang chart at flashlight. Pagkapasok ko, ramdam ko ang lamig sa loob. Pero hindi aircon na lamig. Ibang lamig, yung parang may tubig sa hangin. Mabigat. Tinignan ko ang kama. May nakaayos na bedsheet, pero parang may nakahiga. Hindi mo kita agad, pero bakat ang hugis sa ilalim ng kumot. Lumapit ako. "Excuse me po." Tanong ko, mahina. Walang sumagot. Dahan-dahan kong inangat ang kumot. Walang tao. Pero ang bedsheet, painit. Parang may katatayo lang. Bigla, naramdaman kong parang may dumaan sa likod ko. Mabilis at malamig. Paglingon ko sa salamin sa gilid ng kama, may anino ako nakita. Nakasuot ng patient gown, kalbo at nakangiti. Pero ako lang nga nasa kwarto. Umalis ako agad. Pinilit kong wag magpakita ng takot. Binalik ko ang pinto sa pagkakasara. Kinabukasan, kwento ko kay Nurse Fatima, isang Pinay rin na mas matagal na sa ospital. Napatingin siya sa akin, sabay sabing, "Bakit ka pumasok sa 209? Sabi ko, bukas ang ilaw. Akala ko may pasyente." Natahimik siya sandali, tapos tumingin sa paligid at bumulong. "Margie, yung kwarto na yun, diyan namatay si Dr. Saman. Dati siyang surgeon dito, pero may sakit sa utak. Isang gabi, nagkulap siya habang nag-ooperate. Doon siya inalagaan sa room 209. Pero bago siya mamatay, palagi siyang nakangiti at sinasabing, 'Akin ang kwarto na to. Walang ibang titira dito. Ako lang.'" Hindi na ako sumagot. Simula noon, bawat night shift ko, pinipilit kong iwasan ang room 209. Pero may mga gabi, kahit nakasara ang pinto, nakikita kong may ilaw sa ilalim ng pintuan. At sa salamin ng hallway, minsan, may nakikita akong kalbong pasyente na nakangiti. Sumisenyas na pumasok ako. Hindi ko na siya pinansin. At sana, hindi niya na rin ako pansinin balang araw. Sa ospital, hindi lahat ng kwarto ay bakante. May mga kama na di dapat tulugan. At may mga bantay na matagal nang hindi tao. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.